At habang nakatayo, basahin natin ang Colossians 3:1-4. Colossians 3:1-4 dahil dito naroroon ang mensahe. Sabay-sabay, if you then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. For you are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall you also appear with Him in glory. Ulitin po natin yung verse 4 ng 3 ulit. When Christ, who is our life, shall appear, then shall you also appear with Him in glory. When Christ, who is our life, shall appear, then shall you also appear with Him in glory. When Christ, who is our life, shall appear, then shall you also appear with Him in glory. So, who is your life? Who is your life? Praise God. Kaya ang dapat makita sa iyo at sa akin ay si Kristo dahil Siya ang ating buhay. Amen. Praise God. So, ang titulo po ng mensahe, salamat at makaupo ng bawat isa, Blessing that made you rich. Hindi po ang hanap buhay ang nagpapayaman. Hindi po ang pagkatuklas kung ano ang mabuti at masama ang nagpapayaman. Hindi rin po ang kabaitan natin ang nagpapayaman at hindi rin po ang masama nating ugali ang nag-aalis ng yaman. Hindi po ganon. Dahil kung totoo po na ang masamang ugali ang siyang dahilan kaya marami ang hindi maunlad, kayo po ba'y maligaya sa iyong buhay sa ngayon maging totoo tayo sa harapan ng Diyos? So, ang pangalawang tanong, sa inyo bang pagsubok ikaw ay natutuwa at nagagalak? Ayan, kakaunti ng amen. So, atin po purihin, ang pagpapala po ay madaling magalak, pero sa panahon ng pagsubok, marami po ang nakasimangot. Kaya nga ating unawain, kailangang magtagumpay ang Diyos sa atin at kailangang magtagumpay tayo sa ating sarili sapagkat ang pagpapala ay tiyak, ang kasaganaan ay tiyak, pero sa sandali na magreklamo ka at mamintas ka, aborted ang iyong pagpapala. Ganun lamang pong kadali ang pagpigil sa pagpapala. Sigurado po ang daloy ng biyaya, pero sa sandaling nagtampo ka, aborted ang pagpapala. Tayo manalangin. O Diyos, aming Ama, katotohanan ang turo ng Panginoong Hesukristo. At nais namin na ang katotohanan ay aming matutunan at maunawa at kami makapamuhay na laging nasa kasiyahan at kaluguran mo at sa tulong ng iyong Espiritu, maparangalat, maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan sa pangalan ni Jesus. Kaya nais ko pong ipaunawa na ikaw at ako ay pinalaya na sa sumpa. Anong sumpa ang ating napagtagumpayan? Ang sumpa ng kasalanan, kahirapan, at ang sumpa ng sakit. Kaya kung atin pong kikilalanin ang katotohanan, dapat po tayo nabubuhay na sa pagpapala. Kaya kilalanin po natin itong katotohanan ito, ulitin kong muli, wala sa hanap buhay ang iyong kayamanan. Dahil pag ang tao'y naghanap buhay, ang maiipon lang niya ay retirement o separation pay. Pagkatapos nun, ubus uli. Pero ang kayamanan galing sa Diyos hanggang sa apo sa talampakan ay dadaloy ito. Pag sinabi pong wealth, hindi po ito titigil. Kapag namatay tayo, tuloy-tuloy po ito sa ating angkan. Yun po ang dapat matutunan ng bawat isang Kristiyano. Hindi po tayo nabubuhay day by day. Hindi po. Tayo po'y nabubuhay na nakatuon tayo sa walang hanggan dahil laging tandaan mo, hindi buhay mo, kundi buhay ni Kristo. Amen? Sabihin mo, hindi buhay ko, buhay ni Kristo. Kaya pag buhay mo, ikaw ay hindi magiging maalam sa Diyos. Buhay mo eh. Dahil pipilitin mo na mabigyan mo ng kasiyahan ng Diyos.
mahihirapan tayong bigyan ng kasiyahan ng Diyos dahil kulang tayo sa lahat ng bagay. Pero kung ating isisentro ang buong buhay natin ay sa Kanya, siya rin ang magbibigay ng iaalay natin sa Kanya. Walang dadalo sa pagsasambahan na walang dalang iaalay sa Diyos. Laging meron dahil siya ang pinanggagalingan at siya rin ang magbibigay ng lahat ng kailangan niya. Sabihin mo, kailangan ng Diyos. Ang suliranin sa maraming Kristiyano, kailangan niya ang sentro ng kanyang buhay. Kaya paglalapit siya sa Diyos, siya ay need-centered at hindi God-centered. Kaya magbago na tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, magbago na tayo. Paglalapit tayo sa Diyos, ang sentro ng ating paglapit ay siya. Hello? So, ngayong sandaling ito, nais kong kayo ay maliglig sa katotohanan at nang makalaya kayo sa kahirapan. Hindi tayo may stress. Darating ang stress, but we shall not be stressful. Darating ang mga problema, pero pag natuto ka na maging maligaya sa Panginoon, matutulog kang mahimbing kahit ikaw ay may suliranin. Yun yung buhay na gusto ng Diyos na ating makamit. Kaya maraming may sakit because of stress. Because of ignorance. Dahil marami kang maririnig sa tao, sasabihin, alam mo, yung inyong lahi, nako, ganyan lang, maiksi ang buhay ng lahi ninyo, hanggang ganyan ka rin. So pag paniniwalaan mo ang salita ng tao, manghihina ka. Pero kung paniniwalaan mo araw-araw ay salita ng Diyos, palalakasin ka ng salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay trigo, ang salita ng tao ay ipa. Hello? Kaya kung salita ng Diyos ang iyong laging kinawiwilihan. Kaya kailangan po, tandaan mo, alam kong kayo nagsisikap na yumaman, pero ang sasabihin ko sa inyo, huwag ka nang magsikap yumaman. Nawawalan ka ng oras sa Diyos. Ulitin kong muli, maganda po ang magsikap, maganda po ang magpunyagi, pero kapag hindi mo na ibibigay ang pangunahin, maganda pong maglingkod sa Diyos. Pero kailangang nauunawaan mo kung paano pinaglilingkuran ng Diyos. Gusto ng Diyos na ikaw ay hindi naghihirap. Gusto ng Diyos na ikaw ay malusog. Gusto ng Diyos na maunlad ang ating pamilya. Sinisikap naman natin, pero sa ating pagsisikap, nakakaligtaan natin ng Diyos. At may pangangatwiran para rin tayo, alang-alang naman po ito sa iyo, Panginoon. Pero nais ko pong ating maunawaan ng katotohanan, ibinigay na ng Diyos ang lahat-lahat sa iyo at sa akin at ang gagawin lang natin ay sumamba sa Kanya. Kaya kailangan i-develop mo. Hindi po ibig sabihin na hindi na tayo tatrabaho. Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, kailangan ikaw muna tumanggap ng pagpapala para maging pinagpala ang hanap buhay mo. You must understand that it is the blessing of the Lord that make it you rich. Sa Proverbs 10:22, the blessing of the Lord, it make it rich, and He added no sorrow with it. So, atin pong pansinin, wala pong kalungkutan ng mga tao na nasa pagpapala ng Diyos. Ulitin kong muli, hindi hinahanap ang pagpapala sapagkat pinagpala muna tayo, kaya tayo ay napagpapala. So, we are blessed, that is why blessing comes to us. So, we are not seeking to be blessed in order to receive blessing, but we are blessed, that is why we continue on receiving the blessing. Kaya kailangan maunawaan mo the blessing of the Lord. Sabihin mo, the blessing of the Lord. Blessing of the Lord. So, ano ang ginagawa ng the blessing of the Lord? It make it rich. It make it rich. Ito ang nagpapayaman, ang pagpapala ng Panginoon. At hindi siya nagdadagdag ng kapanglawan, kalungkutan, kahapisan sa kaniyang pagpapala. Kaya nga kung mauunawaan mo itong katotohanan ito,
Makaalis na tayo sa kasinungalingan. Marami po ang sinungaling. Ikaw ba ay gising sa overnight prayer? At sasabihin niya, gising pero tulog dahil kita ko. At kita rin ng Diyos. Hello? At yun po ay maliit na kasinungalingan, subalit yun po ay hindi kalugod-lugod sa pandinig ng Diyos. Kaya nga kung titingnan natin, kilala tayo ng Diyos at alam ng Diyos na tayo mahina. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greggurante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Paanyaya sa lahat ng ating mga taga-subaybay na dumalo sa ating Friday Night Revival sa darating na November 4, November 11, November 18, at November 25. Dito sa lugar na ang himala ay madalas na nagaganap sa Grace Revival Center, 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, sa ganap na alas 6:30 ng gabi. Welcome po ang lahat. Para sa detalye, tumawag sa 723-8752 o bisitahin ang ating website sa www.greggdurante.com. Wag na tayong magmagaling sa harapan ng Diyos. Pero karaniwan sa atin nagmamagaling sa harapan ng tao. Hindi tao ang ating pagsusulitan ng Diyos. Hindi baling aminin ko sa tao na ako'y mahina sapagkat yun naman ang totoo para ako'y bigyan ng kalakasan ng Diyos. Ano ang halaga na maggaling-galingan ako? Kailangan ang Diyos lamang ang magaling. Ang ibig magmalaki, sino raw ang dapat ipagmalaki? Ang Diyos. Kaya kung ang Diyos ay hindi tumatanggap ng karangalan at papuri, na pag binati ka na napakahusay mo, sabihin mo, salamat sa Diyos, ito ay sa Kanyang lakas at kapangyarihan. Sapagkat pag pinabayaan tayo ng Diyos, 1 segundo lang, tapos tayo. Kaya nga ating unawain at paunlarin ang ating inner life para mawala tayo sa kaplastikan, sa kababawan. You have to get out of shallowness, hypocrisy. Kailangan makapagtagumpay tayo sa paimbabaw na buhay. Maiksi ang buhay natin sa ibabaw ng lupa compared to eternity. Kaya bakit tayo magpapatuloy pa to harbor unforgiveness? Bakit ipagpapatuloy pa natin ang hinanakit at sama ng loob? Ay napakaiksi ng ating buhay sa ibabaw ng lupa kapag ito ay ikinumpara mo sa walang hanggang buhay. Sapagkat yung walang hanggang buhay ay walang katapusan, lilipat tayo doon. Kaya habang tayo narito, magtagumpay tayo sa maliliit na kasalanan sapagkat ang malaki ay mula sa maliit. Dahil totoo po ang salita ng Diyos. Naniniwala ka ba totoo ang salita ng Diyos? At ang sabi ng Biblia, ang anak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Pero nangangatwiran tayo. Kasi tao lang ako eh. Huwag kang hahawak doon sa pangangatwirang yun dahil hindi ka matutulungan ng Diyos. Ang natutulungan ng Diyos ay yung tumatanggap sa Kaniyang kasalanan. Nagkasala po ako sa iyo, Panginoon. Laging tandaan mo na huwag kang mag-aatubili. Balik loob agad sa Diyos. Si Abraham na pinili ng Diyos ay sinungaling. Pero pinagtiisan siya ng Diyos. Si Isaac na anak ni Abraham ay sinungaling. Pero pinagtiyagaan siya ng Diyos. Si Jacob ay mandaraya. Pero pinagtiyagaan siya ng Diyos. Si Moses ay
na napakaliit ng tingin niya sa sarili sa psychology sa ating panahon, low self-esteem. Wala siyang pagkakataon na magtagumpay. Pero alam ng Diyos ang ginagawa niya sa kanyang mga hinirang. Kaya laging tandaan mo, may ginagawa sa iyo at sa akin ang Diyos. Kaya kailangan magtapat tayo sa Diyos. Alam niya ang lahat ng ating pangangailangan. Si David, napakasinungaling at nangangalun niya pa. Pero siya pa rin ang ginamit ng Diyos dahil walang makagagawa ng pangarap ng Diyos kundi yung kanyang tinawag. At kung magbabalik loob lamang si David, tuloy ang paggamit sa kanya ng Diyos. Sapagkat yung pagbalik loob sa Diyos, yung pagsisisi at paghingi ng patawad, tatanggap ng kapatawaran ng isang humingi ng patawad at wala ng pag-uusapan sa nakaraan. Yan po ang Diyos. Kaya kailangang mabuhay ka na sumasambang totoo sa Diyos. Si Pedro, napakaalab. Pero, tinalikdan niya. He denied Christ. Thrice. 3 ulit niyang tinalikdan ng Panginoon. Hindi ko siya kasama. Hindi ko siya kilala. Wala akong pakialam sa kanya. Pero dahil siya ang tinawag ng Diyos para sa isang papel, laging tandaan mo, meron kang assignment na gagampanan, ikaw lamang ang makagagawa niya at hindi ka papalitan ng Diyos. Kailangan tuklasin mo kung ano yung iyong role at yung iyong assignment sa ibabaw ng lupang ito, sapagkat pag natuklasan mo yan, kahit 80 anyos na ang tao, siya pa rin ang gagamitin ng Diyos, hindi tayo, kundi siya ang gagawa. Kaya wag mo sabihin mahina ang iyong katawan. Totoo man yun sa pakiramdam, laging tandaan mo kapag sinabi mo, heto ako Panginoon, gawin mo ang nais mo at ikaw ay lalakas at ikaw ay magkakaroon ng kakaibang kagalingan. Dahil alam mo, marami sa tao ay ganito ang pagturing nila sa kanilang sarili. Lagi nilang akap-akap ang kanilang sarili. Hindi po literal, kundi ang isang taong makasarili ay laging ang pakiramdam siya'y api, siya'y nalamangan, siya'y kawawa. Yun po yung self-centered. Yun po yung egotistical attitude ng mga tao. At lagi siyang nagpapatawag ng pansin. Hindi mo ba ako maunawaan? Basagin mo yun sa iyong buhay. Tayo ang uunawa. Hello? Kaya nga, umalis na tayo sa pagkasanggol. Umalis na tayo sa mamador. At mabuhay tayo na umaasa lamang ay sa Diyos. So paano ang panimula ng pag-asa sa Diyos? Kaya nga po nais kong ipaunawa sa inyo, the blessing of the Lord it make it rich and He added no sorrow with it. Ipakikita ko lang po sa inyo na bago iniligtas ang mga Israelita sa pagkabihag for 450 years, gumawa muna ang Diyos ng mga himala. Kaya bago po ang pagbubukas ng iyong mata, makakaranas ka muna ng mga himala. Hello? Dahil pag wala kang karanasan sa himala, hindi mo sasambahin ng Diyos na Diyos ng mga himala. Kaya may gagawing himala sa iyo ang Diyos kahit hindi mo alam na kailangan mo ang himala ng Diyos. The blessing of the Lord, it make it rich. So pansinin po natin, the blessing is making you rich. Yan mo pong buksan ng banal na Espiritu ang inyong isipan. Ang pagpapala ang gumagawa ng kayamanan sa inyo. Ulitin kong muli, ang pagpapala ang gumagawa ng kayamanan sa inyo. Dahil pag tayo ang naghanap buhay, wala tayong sobra. Kahit lumaki pa ang kita natin, kasya lang sa atin yun.
Dahil habang lumalaki ang kita ng tao, lumalaki rin ang gastos. Dati sa pakanto-kanto lang na fishball. Ngayon, fishball na nasa mall. Mas mahal kaysa doon sa kanto. Amen. Kaya nga, unawain nating mabuti, ayaw mo na ng pagkain nilalangaw. Pero nung araw, kahit na ilang daan yung nagsasawsaw doon sa salsa ng iyang fishball, malusog ka. Pero ngayon, na iniwasan mo ang mga ganong uri ng pagkain, mas masasaktin ang tao sa ngayon. Dahil ang bakuna ay kung ano ang epidemya, yun ang itinuturok sa katawan ng tao. Yung bakterya ang itinuturok sa katawan ng tao na panlaban. Kaya nga po, unawain natin, bagamat kailangan tayo ay maalaga rin sa ating sarili, pero wag po tayong magsentro dun sa mga bagay ng mundo, magsentro tayo ay sa pagpapala. Christ is our life. So ang buhay natin ay si Kristo. Nakukuha niyo? Kaya nga, sa Galatians 2:20, ipakikita ko lang po na si Kristo ang nabubuhay sa atin. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me. Ito'y paghahanda sa malaki dahil kung ang ating gawain ay nakikiusap tayo sa tao, wala sa atin ang the blessing of the Lord. Kung sa iyong birthday party at ikaw ay makikiusap pa, please naman, umattend ka naman sa party ko. Nais kong ipaunawa, if the blessing of the Lord is in you, hindi ka na po magyayakag ng tao. Hindi ka na po mahihirapan, hindi ka na mapapagod sapagkat ang pinagpala hindi napapagod. Amen. So, our life, Jesus is our life. Kaya nangyayari doon sa iba, kaya hindi sila makapagpatuloy because they are so dependent on men. Please naman, baka pwedeng tulungan mo ako. If the blessing is in you, hindi ka na parang pulubi na makikiusap ng tulong. Ang Diyos na ang gagawa at magpapadala ng helping hands sa iyo. O, purihin ng Panginoon. Kaya kailangan maunawaan mo what is the blessing of the Lord. Kailangan maunawaan mo sapagkat ang utos ng Diyos, tingnan po natin, ipakikita ko sa inyong mabuti, hindi ka pwedeng magpatuloy na mahirap. At hindi ka rin pwedeng magpatuloy na mahina at nai-stress. Maraming stress, pero tandaan mo, lagi kang magtatagumpay. Sapagkat kay Hesus Kristo, higit ka pa sa mananagumpay. So ngayon, tingnan po natin, kailangang matutunan mo ang the blessing of the Lord sa Numbers chapter 6, verse 22. And the Lord spake unto Moses, saying, pansinin po natin, ang Panginoon ay nagsalita kay Moises at ito ang sinabi ng Panginoon. So, utos po ito. Ipakikita ko sa inyo ang disobedience at obedience. Ang blessing of the Lord ay nakapaloob sa obedience at ang hindi pagkilos ng the blessing of the Lord ay nasa disobedience. Ipakikita ko po sa inyong dahan-dahan at nais kong sa susunod na buwan, maranasan mo ang makapangyarihang paggawa ng Diyos una sa iyong kalooban. Verse 23, Speak unto Aaron and unto his sons, saying, On this wise you shall bless the children of Israel, saying unto them. So pansinin po natin. Ibalik natin sa 22. Saying. And the Lord spake unto Moses, saying. So ang Panginoon ang nagsasalita rito. Sa verse 23, ano ang sinabi ng Panginoon kay Moses? Sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak, saying, On this wise you shall bless the children of Israel, saying unto them. So pansinin po natin. Merong pinili ang Diyos para pagpalain niya ang buong Israel at ang mga anak ni Israel. So kapag ang isang mangangaral na ginamit ng Diyos ay nagpahayag ng pagpapala ng Diyos, tanggapin mo yun. Tanggapin mo yun, mangyayari yun.
nasa isang dedication kami hapon ng isang bagong negosyo. At ang sabi niya, alam niyo po, lahat po ng inyong sinabi, sinasalo ko. Kaya heto kami, sobra ang kaunlaran ng buong pamilya, pati apo. Bakit? Dahil tinatanggap nila yung sinasabi ng mangangaral. Dahil wala pong layunin ang bawat pangangaral, kundi pagpalain yung nakikinig. Hello? Kaya huwag mong sasayangin ang iyong pakikinig sapagkat ito ang pagpapala mo. Speak unto Aaron and unto his son, saying, on this wise you shall bless the children of Israel, saying unto them, on this wise, sa ganitong katalinuhan at ganitong karunungan at sa ganitong pamamaraan, pagpalain mo. Hallelujah. Kaya laging ang bukang bibig mo ay God bless you. Amen? Gawin mo yung gawi. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. So anong nangyayari? Ikaw ay nagiging masunurin at ikaw ay nagtatanim at ikaw ang mag-aani ng God bless you. Because your word is a seed. Kadalasan ang nakikita natin yung masamang ugali. Ba't ko naman God bless yan? Alam ko na, Diyos ka na. Dahil hinahatulan mo yung tao. Masama man ang ugali, tandaan natin, ang ulan hindi namimili ng papatakan. Pag bumaha, hindi rin namimili ng bahay na dadaanan. Walang pakialam ang baha. Ang pagpapala, wala rin pakialam. Pero kung ikaw ay laging handa, if your expectancy is always at high level, our expectancy is God. Kaya kung laging may pag-asa ka at may inaasahan ka sa Diyos, magugulat ka. Pagbuhos ng mga pagpapala sa iyong kamay lamang pupunta at yung iyong mga katabi ay hindi mapagpapala. Why? Because you are expectant. Amen? Kaya pag dadalo ka, naku, may malaki na namang himala kung tatanggapin sa simbahan. Sapagkat ang kaunlar ay nagsisimula sa simbahan. Ang kasagana ay nagsisimula sa iyong isipan. Nakukuha niyo po. Hindi rito pinag-uusapan ng pinag-aralan. Pero kung may pinag-aralan ng isang tao, good for you. Pero laging tandaan mo, ang pinakatampok pa rin ay ang ating lubusang pag-asa sa Diyos. Ngayon, pansinin natin, may dating mayaman. Katulad ng isang narinig kong kwento, isang lalaki na mekaniko. Hindi naman nakahiya-hiya yung pagiging mekaniko dahil siya ay mahusay. Pero dati, may malaki siyang hardware. At 8 ang truck niya. Pero dahil nakalimutan niya ang Diyos, naubos lahat yun at nawala at siya ay naging mekaniko. Sawa ka na ba sa iyong mga napapanood ng mga negatibo at pangit na balita? Narito ang alternatibo, ang Great Day to Live na mapapanood sa Beam Channel 31 sa inyong local antenna, mapapanood sa buong Metro Manila at sa buong Pilipinas at sa ilang mga cable operator system na nagdadala ng palatuntunang ito sa pamamagitan ng Trinity Broadcasting Network. Mapapanood niyo po ang ating mga programa Lunes hanggang Huwebes, alas 9:30 ng gabi, at tuwing araw ng Biyernes, alas 10:30 ng gabi, at araw ng Sabado, alas 11 ng gabi. Maaari nyo rin po kaming mapanood sa Church Channel via satellite at ilang mga cable operator system sa buong Pilipinas at karatig bansa sa Asia. Lunes hanggang Sabado, sa ganap na alas 12 ng hating gabi, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Ating ipapahayag na si Jesus lamang ang tanging daan tungo sa buhay na walang hanggan at ang aming dala ay laging mabuting balita. Hello? Kaya yung pagpapala mo, huwag mo nang hayaang mawala. Hayaan mong ito ay lalong dumami. Kaya magtumulin kang dumalo. Respect the Sabbath. For those who respect the Sabbath, at ang Sabbath natin linggo, those who respect the Sabbath, sila'y kawibilihan ko't pararangalan ko't dadalhin ko sila sa aking bundok. Hello? If you will respect my Sabbath, I will bring you to my mountain. Ano po ba ang ibabaw ng bundok?
Ang ibabaw ng bundok, kahit man lumindol yan, sigurado ka pa rin sa ibabaw ng bundok. Because those who trust in the Lord is as strong as Mount Zion and he cannot be moved. Sa ibabaw ng lupa, liligligin ang lupa at ang langit. Pero ang lahat ng nasa pagpapala ng Diyos, hindi mauuga. Kaya nga, kailangan maunawaan mo ito dahil ang laging gusto ng Diyos, ang kanyang mga lingkod ay pagpalain ang kanyang bayan. Kaya ako laging, God bless you. God bless you. Yumaman ka, magikang matagumpay, gumaling ka, magikang malusog. Dahil yun ang utos sa mga lingkod ng Diyos. Saying unto them, verse 24, the Lord bless thee and keep thee. Pagpalain ka ng Panginoon at ingatan ka ng Panginoon, verse 25, the Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. Maging maligaya sa iyo ang Diyos at ikay biyayaan lagi ng Diyos. Purihin ng Panginoon. And then verse 26, the Lord lift up His countenance upon you and give thee peace. Na ang ibig sabihin, pag tumango ang mukha ng Diyos, ang ibig sabihin, wala kang talo. Pumanatag ka. Magtatagumpay ikaw at ang iyong sambahayan at ang mga anak mo'y magiging pinagpala sa kanilang buong buhay. Ang Diyos po'y napakabuti. Kaya nga, kung titingnan natin patuloy, yung true and pure blessing. Kailangan tama ang iyong isipan, kailangan tama ang iyong ugali. At kung titingnan po natin, kailangan kay maligaya sa Diyos. Ikaw ba'y maligaya sa Diyos? Ano ba ang pinagmamalaki mo, yung bago mong iPad? Na 5S. So ano ba, may mga tao na ang pinagmamalaki niya yung mga gamit niya. May mga tao na ang pinagmamalaki naman niya ay kanyang sasakyan. At may mga tao na ang pinagmamalaki niya ay yung kanyang bank account. Hello? Amen. Hallelujah. Kaya pag ipinagmamalaki mo ay ang Diyos, wala kang katatakutang sino man. Sapagkat matutumba ang 1,000 sa iyong paligid at 10,000 mabubuwal sa iyong buong paligid. Bakit? Dahil ang Diyos ang mag-iingat at mag-aalaga sa iyo. The Lord lift up His countenance upon thee and give thee peace. Kaya kailangan ikaw ay puspos nitong pagpapalang ito. Ano nga ba ang pagpapala ng Diyos? What is the blessing of the Lord? Alam mo, pag nasa iyo ang blessing of the Lord, you will receive the true riches. E ano ba ang totoong kayamanan? Dahil pag nasa iyo ang totoong kayamanan, maligaya ka. Ako po, nakakatulog ako. Kahit marami akong problema at pananagutan. I have so many problems. I have so many responsibilities. Pero alam mo, hindi sila nakaka-stress. Bakit kaya? Nais kong ipaunawa sa iyo pag nabubuhay ka sa pag-ibig. Tatanungin kita, alam mo ba ang greatest commandment? Salamat sa isang yes. The greatest commandment is to love God. Kaya kung iyong bubuhayin yung pangunahin na ibigin ng Diyos, tatanungin kita kung totoo nga yung yes mo, na iniibig mo ang Diyos. Ito, kapag iniibig natin ang Diyos, ito ang makikita sa atin. We meditate on His Word day and night. Oh, laglag na agad, ano? Hindi, day and night yan eh. Dahil nais kong ipaunawa sa inyo na kailangang maging mahusay kang sisidlan para ikay magamit ng Diyos. Yun pong meditation in the Word of God day and night. Laging tandaan mo, ang gamit nito ay sa panahon ng ligligan. Kaya tayo pinaghahanda ng Diyos before the shaking, pinaghahanda tayo ng Diyos na magbulay tayo sa Kanyang salita araw at gabi. So we are preparing ourselves dahil darating ang ligligan. Darating ang mga pagsubok. Darating ang mga sitwasyon na hindi natin maintindihan ay maalab naman tayo sa Diyos. Aba, sa alam po, si Job ay napakaalab.
Pero nung idaan siya sa pagsubok, nawala yung alam. Sinisi ang kanyang kapanganakan. Pero nais kong ipaunawa na sa ating kalituhan at sa ating paghihimutok, iniibig ka pa rin ng Diyos. Amen? Hindi ka pa rin itatakwil ng Diyos! Hallelujah! Kaya nga, unawain nating mabuti, kailangan matutunan mo on how God works, and when you understand how God works and you see what God is doing, then join Him in what He is doing every day. Kaya nga po, walang makaangkin na nagbubulay siya sa salita ng Diyos araw at gabi at hindi ko yun naangkinin. I will not claim it. I will not testify about it. Sapagkat ang tunay na nagbubulay ay dinaraan sa iba't ibang suliranin para magamit yung kanyang binulay. At laging magtatagumpay. Hello? Ngayon, tingnan natin Psalms. So sa Joshua 1:8 yun, pero sa Psalms 1 verses 1 and 2. Blessed is the man, even the woman, that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. So pansinin mo, kailangan ikaw ay discerner. Huwag kang makikisama sa mga mapangutya. Sino po yung mapangutya? Yung mga taong laging may pintas sa kapwa-tao. Yan, nako, yan taong yan, ganito. Huwag kang makisama sa kanya. Sabi rito huwag kang uupo. Huwag kang makikisama sa mga mapangutya. And do not stand in the way of sinners. Sino po ang sinners? Yung mga taong sila lang ang magaling. Kaya pag mayabang yung tao, huwag kang makikihalubilo doon. Huwag mo sabihin maliligtas siya sa'yo. Hindi. Makakatulad ka niya. Hello? Kaya iwasan mo na ang mayabang. Sino bang mayabang? May kwento. Ganito. Ang ingay nung babae. Ihanda mo na mga hamon! Maghahaponan na tayo! Eh di, laging ganun ang naririnig. Sinilip ng kapitbahay, tuyo pala. Pero pinaririnig sa kapitbahay. Ang tawag po doon ay anong tawag doon? Mapagmataas at mayabang. And then the counsel of the ungodly. Huwag kang hihingi ng payo kahit na siya pa ay dalubhasa sa kanyang larangan. Pag hindi siya makadiyos, tatakutin ka. Alam mo, yang ganyang simptomas, nakamamatayan, bihira pa ang aking ginamot na naligtas dyan. Baka sakaling ikaw. Dahil ang tao pong hindi makadiyos, wala po siyang alam sa haba ng buhay ng tao at wala siyang alam sa Diyos. Kaya kung ikay kukuha ng payo sa may takot sa Diyos, nakukuha niyo po. Verse 2. But his delight is in the law of the Lord, and in his law does he meditate day and night. Nagbubulay. So pansinin natin, sa halip na humingi tayo ng payo, bagamat kailangan natin ng payo ng tao, pero pipili ka kung sino magpapayo sa iyo, tingnan mo kung ang buhay nila ay nakikita ang pag-ibig. Kapag ikay hihingi ng tulong kanino man tao, ang tingnan mo ay yung bunga ng Espiritu sa kanyang buhay. Pag walang bunga, huwag kang hihingi ng payo doon. At yung itinulong sa iyong 1,000, ipagdadaldalan na laging humihingi ka sa kanya kahit minsan lang. Hello? Tapos magagalit ka naman pag nakarating sa iyo. Kaya nga po, para tayo ay maging matibay at matatag, magi tayong laging maligaya. Saan? Sa kanyang salita. Huwag na huwag mong palalampasin ng maghapon na hindi ka nagbasa kahit 1 talata. Hindi baling 1 talata dahil ito yung mga fast food Christian. 1 talata lang ang binubulay sa maghapon. Ikaw ba naman ay mabubuhay sa isang burger lang? Hindi po.
Kaya kailangan tuloy-tuloy maghapon ng iyong pagbubulay, kaya magbasa ka ng Biblia. Paanyaya sa lahat ng ating mga taga-subaybay na dumalo sa ating Friday Night Revival sa darating na November 4, November 11, November 18, at November 25. Dito sa lugar na ang himala ay madalas na nagaganap sa Grace Revival Center, 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, sa ganap na alas 6:30 ng gabi. Welcome po ang lahat. Para sa detalye, tumawag sa 723-8752 o bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Nakukuha niyo? So hinahamon kita dahil buhay ko po ito. And this Isaiah 66 verse 2, "For all those things hath mine hand made, and all those things have been, saith the Lord. But to this man or woman will I look, even to him that is poor and of a contrite spirit, and trembleth at my word." So sino raw po ang tinitingnan ng Diyos? Yung mga sabik sa kanyang salita. Kaya nga kailangan lagi kang sabik sa kanyang salita. Kaya laging ikay nagmamadali sa pagdalo sa gawain. Dahil sabik ka sa salita, meron na naman bagong isisiwalat sa akin ng Panginoon. Pag nagbukas ka ng Biblia, Panginoon, banal na Espiritu, nasasabik na ako sa iyong isisiwalat sa akin ngayon. Laging may pagsisiwalat na gagawin ng banal na Espiritu upang ikaw ay, anong sabi rito? Poor and contrite spirit. Ang poor po ay ang tanging pag-asa ay Diyos. Ang contrite po ay laging handang magsisi kapag natuklasan niya ang kanyang kamalian. Contriteness is preparedness to repent the moment that he discern na meron siyang maling hindi nagagawa. Laging tandaan po natin, tama, lagi ang Diyos. At kapag hindi dumadating ang tugon sa ating panalangin, ang siyasatin natin, relasyon natin sa Diyos. At ang relasyon natin sa Diyos, relasyon natin sa ating asawa, kung ikay may asawa, relasyon natin sa ating mga anak, relasyon natin sa mga namumuno sa atin. Doon po ang pagsisiyasat at maunawaan mo na ikaw ay muling mapagpapala ng Diyos. Kaya kailangan makarating ka sa ganitong katayuan sa buhay. Sa Psalm 73:25, mawawala ang sakit sa iyo pag ikaw ay nabuhay dito sa mga salitang ito. "Whom have I in heaven but thee? And there is none upon earth that I desire beside thee." Aba, matindi po, ano? Kaya kung ang laging pangarap mo ay ang Diyos at ang laging laman ng panalangin mo ay ang Diyos, idaragdag niya ang lahat ng kinababaliwan ng iyong mga kamag-anak. Hello? Kaya nga, dun sa teksto, if you truly are risen with Christ, then, ibalik natin sa Colossians 3:1 para maging eksakto. If you then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. So, ano raw ang iyong pursuit? Lagi kang sabik ay sa mga bagay na panlangit dahil doon tayo papunta. There is only one person that we are going to please, Jesus Christ. And there is only one destination where we are going, and that is heaven. E di maghanda na tayo sa papuntang langit. Amen? Seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. So, seek. Ito po yung perception. Kaya kung titingnan po natin sa verse 2, set your affection on things above.
not on things on the earth. So ano po ang affection? Yun pong word, root word na affect, yun yung hikayat sa iyo. Amen? Kaya nga, kung iyong unawain at pinakiramdaman mo ang init ng panahon, pagpapawisan ka. Bakit? Because what you are thinking will affect your body. Kaya, set your affection on things above. Yung isa na may seek those things which are above. Hanapin mo ang mga bagay na nasa itaas, kung saan si Jesus ay nakaluklok, at mahikayat ka sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa lupa. Ano ang sabi sa 3? For you are dead and your life is hid with Christ in God. Sapagkat patay ka na sa mga bagay na panlupa at ang iyong buhay ay nakatago kay Kristo na nasa Diyos. Kaya kung titingnan po natin, tayo ay nakatago kay Jesucristo at si Jesucristo ay lukob ng kanyang Ama. Kaya tayo ay nasa dalawang layer ng kapangyarihan, kaya tayo ay protektado. Amen po ba? At bakit tayo ay doble protektado at garantisado ang ating proteksyon? Para yung buhay ni Kristo ang makita sa iyo at sa akin. Ano ang sabi sa verse 4? When Christ, who is our life, shall appear, then shall you also appear with Him in glory. Ano po ang ibig sabihin? Sa araw ng ating pakikipagtagpo, kasama tayo na Jesucristo. Ngayon, hindi ko pa nasasabi sa inyo yung the blessing. So, una, pag-ibig. Pangalawa, attitude. Pangatlo, virtue. At pang-apat, kailangang laman mo ito lagi ng isipan. Hindi pa minsan-minsan. Bago ka magplano, magandang nagpaplano. Ako ay nagpaplano bago gumawa. Pero kailangan unahin mo muna ito at siguraduhin mo that you have the right attitude. Amen? But right attitude flows from love. Kailangan nabubuhay ka sa pag-ibig. Para kay may right attitude, para kay may essential virtue. At ang pang-apat, ano yung sinabi kong pang-apat kanina? Para ang isipan mo ay laging puno nito. Always love and that right attitude and virtue will be always in your mind. So, lagyan natin ng talata. So, first, lalagyan natin yung love. Pag-aralan ninyo, 1 Corinthians 13:13. And then, yung attitude, Matthew 5:3-12. And then, yung virtue, 2 Peter chapter 1:5-11. So that you will be complete. And then, yung laging laman ng isip, Philippians 4:8. Kaya nga, unawain nating mabuti. Disobedience, disobedience. So, nakuha natin, love, 1 Corinthians 13:13, attitude, Matthew 5:3-12, and virtue, 2 Peter 5:1-11, 5-11. 2 Peter 1:5-11, nabaliktad. Ayan, so 1, mabuti at nakita ko, 5-11, and then Philippians 4:8. Finally, let this mind be in you. Finally, think on these things. Kaya pag lagi iniisip mo'y mabuti, you will attract the good things that God has laid up for all of us. So ngayon, atin pong unawain. What is the blessing of the Lord? So, if you have the blessing of the Lord, you will obey God always. But if a person does not have the blessing of the Lord, he will always disobey. So, what is obedience? Obedience is this. Ginagawa mo yung ipinagagawa sa iyo ng Diyos. At paano mo malalaman ang pinagagawa ng Diyos? Kung merong taong hindi ka ibig-ibig at hindi maganda ang ugali, ano ang pinagagawa ng Diyos sa iyo? Ayun, so alam natin. Kaya pag hindi mo ginawa, you are disobeying God. Hello? Kaya tuloy-tuloy tayo sa salita ng Diyos. And what is disobedience?
ginagawa mo yung hindi naman ipinagagawa sa iyo ng Diyos. So ang obedience is to do what God told us to do. Disobedience is doing things that God has not instructed us to do. Kaya huwag mo pakikialaman ang opisina na hindi naman ikaw ang tinawag. Kaya maraming pastor-pastoran dahil hindi naman sila tinawagang pastor. Dahil ang tunay na pastor ay nagmamahal sa kanyang asawa at mga anak. Hello? Kaya pag yung pastor ay hindi nagmamahal sa asawa at mga anak, iwan mo siya. Hindi ka nagkakasala. Hello? Kailangang protektahan mo ang iyong sarili sapagkat kapag ang isang mangangaral ay hindi tunay na umiibig sa Diyos, wala siyang matatanggap na pagsisiwalat ng banal na Espiritu. Kaya nga ating unawain, kailangan ikay mitikuloso at stricto sa iyong sarili dahil ikaw ang mag-aalaga sa iyong sarili. So what is the blessing of the Lord? Nais kong ipaunawa sa inyo, ito yon. Sabi ng Diyos sa bagong tipan galing sa lumang tipan, Esau I hate, and Jacob I love. So what is the blessing of the Lord? The love of God. Amen. Hallelujah. So, wag mong kalilimutan, iniibig ka ng Diyos. Amen? Iniibig ka ng Diyos, kaya dahil iniibig ka ng Diyos, maghintay ka lang mangyayari after 26 years yung iyong inintay. Why? Because of the love of God, and He trained you to be fitted to what He will be doing. Sapagkat ang gagawin ng Diyos ay walang hanggan. Hanggang sa salit-saling lahi. Kaya kung naghintay tayo ng 26 na taon, hindi bali, sapagkat ito'y dadaloy, there will be legacy. And what is legacy? That the next generation shall continue in it. Itinuloy ni Isaac, itinuloy ni Jacob, yung pag-ibig ng Diyos kay Abraham, itinuloy ni David, itinuloy ni Solomon, at dumating ang Mesiyas. It's the love of God. So the blessing of the Lord is the love of God. And because you are loved, lahat ng kailangan mo ay idaragdag sa iyo. Anong kailangan mo? Bahay? Basta magpatuloy ka lang sa Diyos, isang araw may bahay ka na. Anong kailangan mo? Sasakyan o mga sasakyan? Basta magpatuloy ka lang sa Diyos. Magugulat ka na lang isang araw, kulang na ang garahe mo. Hello? Hindi po tayo materyoso. Pero kailangan natin yung mga bagay kaya idaragdag ito sa iyo ng Diyos. Kailangan mo ang salapi dahil maawain ka sa mahirap at gusto mong laging may binibigay. Ipapamper ka ng Diyos sa maraming pera. Pero kung puro sarili lang, baka pati yung iyong itinabi ay mawala. Pero kapag ikaw ay masunurin sa Diyos, tatanungin ko kayo, kayo po ba pag nakarinig na inuutusan kayo ng Diyos na magkaloob ng 10,000, kayo po ba'y maligayang maligaya? Ikaw ba'y nakikipag-unahan? Kapag gano'n na ang nangyayari sa buhay mo, ang ibig sabihin, inaakap mo yung pagpapala ng Diyos sa iyo. You embrace the blessing of the Lord. And it will make rich. Amen? At aalisin ang mga nakababagabag sa iyo. Kaya po ngayong umaga, pagpasyahan mo to be under the blessing of the Lord. Receive it and embrace the blessing of the Lord. Diyan ka po kakasihan ng Diyos ng mga sunod-sunod at walang humpay at walang tigil na biyaya. Manalangin po tayo. O Diyos, aming Ama, salamat po sa dakila mong pag-ibig na siyang aming pagpapala. Hayaan mo nga na kami ay makapagpatuloy sa aming alab at sigla sa iyo. At maibigay namin ang lahat ng handog at alay sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Mga kaibigan, kabahagi, kapanalig at mga faithful covenant partners. Sa huling yugto ng taong ito,
tayo ay magkakaroon ng Partners Fellowship sa darating na ika-3 ng Disyembre sa ganap ng alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ang registration fee ay nagkakahalaga ng 750 pesos kasama ang tanghalian at merienda. Nais po kayo makasama ng personal ni Brother Greg upang makapagpasalamat at makapagplano sa darating na panibagong taon. Mahalaga po kayo sa amin dahil sa inyo, malawak ang nahahatdan ng mabuting balita. Magkita-kita po tayo sa 2nd floor Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming mga Sunday worship services at kung kayo po'y malapit sa aming lugar, welcome po kayo na makasamba at makapagpuri sa ating Panginoon. Para po sa Metro Manila, ang biyaya ng Diyos Christian Fellowship ay matatagpuan sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan sa pangunguna ni Bishop Greg Durante. At sa Alabang, sa pangunguna ni Pastor Dexter Durante, sa 3rd floor, CRM Building, National Highway, Muntinlupa City. Sa Quezon City, sa pangunguna ni Pastor Lino Buyok, number 89 Fairlane Street, Fairview, Quezon City. At sa kabilang dako naman ng Quezon City, sa pangunguna ni Pastora Susan Porras, sa 4th floor, MSK Building, Visayas Avenue, Tandang Sora, Quezon City. At sa gawin naman po ng Laguna, nandiyan po si Pastor Kenneth Andrew Durante sa 3rd floor, Morales Mall, Binyan, Laguna. Sa Morong Rizal, sa pangunguna ni Pastor Rodel Pantaleon, sa 586 J. Pascual Street, Morong Rizal. Sa Antipolo City, sa pangunguna ni Pastor Dexter Durante, sa Barangay San Luis, Silawis Extension, Antipolo City. Sa gawin naman ng Cavite, nandiyan po si Pastora Aida de Guzman sa Munting Pariiso, Ibayo Estasyon, Naik, Cavite. Sa Quezon Province, sa atin pong Prayer Mountain, sa Barangay Kamaysa, Bukal ng Buhay, Tayabas, Quezon, sa pangunguna ni Sister Jennifer Gonzalez. Sa Nueva Ecija, sa pangunguna ni Pastor Enrique Cruz, sa number 028 Zone 4, Barangay Portal Rizal, Nueva Ecija. Sa kabilang dako ng Nueva Ecija, sa pangunguna ni Pastor Ruperto Rillo, sa Barangay Kabukbukan, Nueva Ecija. Sa Batangas, nandiyan po si Pastor Edgar Rillo sa F. Alex Street, Barangay 6, Nasugbu, Batangas. Sa Bicol Region, sa pangunguna ni Pastor Artem Landong, sa 2nd floor, Landong Building, 091 Corraldo Street, Zone 3, Tres Reyes, Bato, Camarines Sur. At sa mga nabanggit na simbahan, kayo po ay malayang makakasamba, makakapagpuri at malayang makakaranas ng himala at katapatan, kabutihan at kapangyarihan ng ating Panginoon. Halina sa darating na linggo, magkita-kita tayo at wag po kayong pupunta na mag-isa. Magsama po kayo ng inyong mga kaibigan, kabarangay, kapitbahay at mga mahal sa buhay at patuloy nating ideklara na si Jesus ay Diyos at siya ay naghahari sa lahat ng may pananalig.